Nabukasan ang hapag para sa mga tanong, ilang mga punto lamang, particular dun sa mga kaganapan po kahapon. Siyempre may mensahe po tayo sa depensa. Yan na ba yung best nyo? Parang Yan na rin ho ba yung galing ng mga prosecutor nyo? Yung kanilang mga balak in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday Group, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Paano pa pag si Marcoleta, di ba? Sigurado ako matatay siya sa upuan niya. Kasi isipin mo, yung tipong typo lang, salitang typo. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng typo. So what's the answer? Did VP Sara directly say those statements to BBM, FL, and the former speaker? Askat answered. He said, we believe so. But we did not get the responsive answer, Your That's Honor. the Can we Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na, rekta na ho tayo Bago ho mag-hearing o sa gawa, yan, trial na yan, meron naman ho silang mga pakwela. Ewan ko ba kung pakwela ito o mga drama-drama. Galingan daw ho ng prosecution, ng defense team, dahil daw ho, nakukulangan sila sa depensa. Akala nyo ba, pinaniniwalaan kayo ng taong bayan? At mamaya-maya, papasadahan din natin kung bakit hindi naka-attend si Senator Marcoleta at bakit talagang pinakulong muna nila si Senator Marcoleta bago mangyari itong trial. For sure, alam naman natin, hindi huubra itong prosecution kung si Senator Marcoleta ay nandoon. Alam na natin yan, pero bago tayo rumekta, dyan po yung join button at sa dulo ng ating video, yung shoutout segment natin. Simulan natin to, ano ho yung mga paandar nila at ating naalamin kung ano yung mga gusto nilang palabasin. lahat, bago ho namin nabukasan ang hapag para sa mga tanong, ilang mga punto lamang, particular dun sa mga kaganapan po kahapon. Siyempre may mensahe po tayo sa depensa. Yan na ba yung best nyo? Parang Yan na rin ho ba yung galing ng mga prosecutor nyo? Yung mga binayaran? Yung pinagbabayaran, yan na ho ba yung pinapakita nyo? Halos hindi ho makasagot. Halos objection ang ginagawa. At halos hindi ho makatingin ng diretso itong witness nyo. Kung yan lang ang sasabihin nyo para makakuha na naman kayo ng simpatya sa taong bayan, nagkakamali ho kayo. galingan nyo pa ng onte. Kasi even if they had raised document discrepancies on cross, it did not diminish the threat itself. Di ba? Yan tayo nagkakamali dyan sa sinasabi mo. Doon ho sa discrepancy, malalaman kung may dinoktor. Kung meron hong dinaktor na dokumento. Bakit magkakaroon sa legal document na binago yung date, binago yung petsa, tapos sasabihin nyo dito, kahit may discrepancy, hindi mababago yung threat kung meron man kay Bibi Sara. Wow! Ibang klase ho kayo, Ibang klase. Nakakawindang ho yung mga statement nyo. Para saan? Andyan na naman yung mga stream media. Alam natin. Alam nyo kung ano yung mga gusto at punto ng mga ito. Natin dito, yung pong banta ng pangalawang Pangulo, sa House Speaker, at sa First Lady. So hindi ho nagbabago yun. Tuloy pa rin ho yun. Yun, kung pinanood nyo sana yung buong video, malalaman nyo kung ano ho yung katanungan. Kung pinatawag nyo lang si Princess Maui, malalaman nyo ang buong istorya. Huwag ho kayong gagawa ng kwento at sasabihin nyo daw di umano, yung 2 minutes video ay okay na ho yun para saan paniwalain ng taong bayan. Tignan nyo ho, kung ito lang sana ang sinalang nila, di sana okay sa okay. Hindi kayo mangangapa, yung mga bulager at yung mga longalista. Hindi sana kayo mangangapa kung ano nangyari. Kasi ang sabi doon sa video, kung naiintindihan lang nila,
at nalalaman lang nila kung ano ang nilalaman ng video na yon, di sana hindi kayo nahihirapan mag-analisa at sana alam nyo kung ano yung totoong nangyari. Hindi gumawa ng kapirasong video, yun na raw ho yung ebidensya at yun na ho daw yung gagamitin kay BP Sara para mag-file ng kaso. Ito ho yung interview. Mismo. Dapat pinatawag nyo to si Princess Maui. Dapat yan ang cross-examine ninyo. Para malaman nyo kung ano yung usapan dyan noong mga oras na yan. Pakinggan nyo. Diba? Princess, you're raising your hand. Hello? Naririnig po ba ako, Princess Maui? Yes. Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong hopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Yan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay lang Nag-aalala po kami para ma'am, kasi sila naman sila talaga yung bastos You reap Opo, what you okay. sow. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs. Ang sabi doon, baka ho, totoo yung naririnig namin na merong Operation Romano. Doon nagsimula, bakit ko nakapagsalita si BP ng ganon? Hindi naman direct ang sinabi ni BP Sara na kay Pangulo, sa asawa ng Pangulo, at dito kay pinsan ng Pangulo. Wala namang ganong statement Dahil sa kalagawan ng mga magaling at na magagaling, kumuha ng kapirasong video, inilagay, in-upload, ginawang ebidensya, in-authenticate daw, pinorensik, ayun na, ebidensya na. Tuloy. And, baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday Group, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Ano po kaya? Ano sabi doon? Ang kaya lang na gawin nila Friday Group, nila Princess Maui, ay manawagan na pabagsakin o pababain itong napabalita at napapangalanan sa video. Ngayon, hindi ho sinabi ni BP Sara, sige, wala, tuloy tayo. Wala namang ganun sinabi si BP Sara dito Ano ang sagot ni BP Sara dito kung ano? Ito alamin nyo baka kasi yung mga chismoso kasi pinalaki para magkaroon ng kaso si BP Sara. Hindi yung pinanigan ni BP Sara itong nagsabi na hindi nga sinuportahan ni BP Sara. Ituloy nyo, walang ganun. Ang sabi ni BP Sara, ito. Ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan. Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito? Lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na. Tanong ho yun Anong pwedeng remedy? Remedy ang tanong dito. Di ba? Remedy ang sinatanong dito. Wala hong tinanong dito na kung ano-ano lang. Yes. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Ano sabi ni BP Sara? Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Dahil nga, natanong ni Princess Maui, mag-ingat po kayo dyan, ma'am, kasi baka mamaya, alam naman natin na talagang ginigisa ka dyan, ginigipit ka dyan, baka kung anong gawin sa'yo. Yun ang tanong ni Princess Maui. Sa mga hindi nakakaalam at gumawa ng kwento, sampal ito sa inyo. Dapat pinanood nyo yung buong video. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako,
patayin mo si BBM. Maliwanag Sinabi ko sa kanya, kapag tinegay ako, tegehin mo. May kondisyon. If, kumbaga, sa English. Di ba? Wala naman direktang sinabi at walang direktang mensahe. Ang sabi doon, huwag ka mag-alala ma'am, kapag tinegay ako, ibig sabihin, bago may magawa doon sa Pangulo, siya muna. Tama? Ay bakit ito pinalaki nila ang kwento? Kasi nga, ang gusto, hindi maka-attend si BP Sara sa pagkandidato sa Pangulo, kaya ginawa na ho na istorya. Totoo, di ba? Ngayon, impeachment. Dahil yan yung ground. Ang unang ground nila, 125 million confidential fund na hindi nagwagi. Dinagdagan ho ng istorya. Dahil sa istoryang yan, nagkawindang-windang na. Yung abogado nila ngayon, hindi makapagsalita pag tinanong. Sa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Ulitin natin, yung sinabi ni BP Sara. Pinatay ako. Patayin mo si BBM. Yes. Huwag ka mag-alala ma'am sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. May sinabi ba si BP Sara doon? Direktang sinabi? Wala. Laging laging may if, laging may, bakit ayaw nila tantanan? Di ba? Tapos ngayon, pag pinagka-cross-examine kayo, hindi kayo mapalagay. Dahil, ano nangyari? Hindi naman pala affidavit ng Pangulo ang sinumite. At hindi affidavit ng asawa ang sinumite. At lalong-lalo nang hindi affidavit ni Martin ang sinumite. Sariling sikap ng mga dorobo, yon ang katotohanan. Ngayon, bakit ba ang nangyari? Si Senador Marcoleta ay hindi na ho pinatin. Bago magsimula ang trial, ay talagang pinakulong na. Hindi ho talaga sila uubra. Dahil sa galing ng abogado na yun. Kung yun ay nakadebate nitong attorney Sepon, sigurado, ano to? Ano pa ang pangalan? Attorney. Oo. Hindi ho uubra. Sino nagsabi niyan? Ito, alamin natin kung bakit si Marcoleta kinulong. Imagine ninyo Ulit. Maggigisa dito sa witness nito. Ano daw? Ngayon, alam na natin kung bakit si Marcoleta kinulong. Imagine ninyo isa si Marcoleta sa maggigisa dito sa witness nitong prosecution. Naku po! Sigurado kung matatay talaga yung mga witness dyan. Kay Cayetano at saka kay Senator Amy pa lang. Nga na sila Paano pa pag si Marcoleta? Di ba? Sigurado ako matatay siya sa upuan niya. Kasi isipin mo, yung tipong typo lang. Salitang typo. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng typo. Tapos gagawin mo pang witness. Anak ka ng... Ewan ko. Lahat siguro nang nakapagtapos ng high school, alam ibig sabihin ng typo. Tapos ito, hindi niya alam. Abogado pa ito sa NBI. Alam mo, sa tingin ko, hindi naman sa bobo yun, Hirap lang siya talaga magpalusot. Kaya, ang tao kasing nagpapalusot, nagiging bobo. Nagiging parang tanga pag ikaw nagpapalusot ka. Siguro, wala na siyang malusutan, sasabihin na lang niya, typo, mas okay na magmukhang tanga kaysa naman sabihin na nagsinungaling siya. Pero gayon pa man, obvious naman na puro katarantaduhan lang yung mga pinagsasabi nitong witness, itong prosecution ngayong araw na to. Abangan pa Hindi lang yun, Sir Banat Bay. Ang masakla pa doon, kahit mali na nga, sinusubo pa rin ng lead. Diba? Tinatanong sila kung merong knowledge about dun sa dokumento. Walang personal knowledge. At sasabihin pa nung lead prosecutor, ay wala nga siyang personal knowledge tinatanggi na nga niya Pwede ba yun? Kayo nag-file ng kaso, tapos tatanggi nyo.
O kaya ito, talagang malalaman mo dito, paano na ho, parang umiinit na hata ang ulo, ng mama, ay iba na rin ho yung mga sagot at pronouncement. Akala ko ba magaling? Ha? Oo, mayroong maibubuga ito sa kay Atty. Biluan. Palagay ko, sa aking pananaw lang kahit ho magdebate, ay hindi ho lulusot ito kay Atty. Biluan. Kasi, talagang bukayo na ho talaga. Bukong-buko na. Kumbaga, sa typo na lang nagkakatalo. Pag hindi masagot, yung dokumento, may pagkakamali daw ho sa typo, aray mo. And the congressman relating to various acts of corruption are true and happened in real life. Yan ang tanong, ha? So the existence of that utterances, yes, sir. Ibig sabihin. All right, so you just admitted that the congressmen are all corrupt. As to Okay, the thank you for that. existence Thank you of for that utterances, correction. yes, sir. That is a foul side remark. She said she... The Iyak. Umamin na ho eh. Diba? Napakasimple ng tanong na paamin kagad. And you are admitted, all of congressmen are corrupt. Napakasimple lang ho ng tanong ni attorney. Dahil yung sasagot na yun, bukayo yung mga maletagang. Diba? Ano bang mukha nila ditong iharap? Kung talagang nasabi na ng witness nila na yung nasa likod nila, ay matindi rin at umaasa sa mali-maleta. Tuloy mo, attorney. Was it the one who said it, Your Honor? The answer of the witness. If I may, can I was the one who finish? said yes. Can Counsel I for the finish? parties, kindly settle down. Can I finish? The witness said that he confirmed as to the fact that the utterances were made. That's why, Your Honor, I'm objective. Kindly be more specific. You, Attorney Lotok, you know what's being asked for. Yes, sir. Finish and complete your answer to avoid the misunderstanding. Based on our Nilaglag na ho. Yung witness nila para dito, para sa pananaw ng taong bayan, parang nilaglag na ho ng witness itong mga maletagang. Aray ko. Bukayo kayo, mga maletagang kayo dito. Sinigundahan pa ni Senator Chis Escudero. Kindly, pakiayos nga, pakituloy nga yung sagot mo. As to the existence of that utterances, dahil may mga pieces of evidence kami. But whether or not nangyari yan, wala ho akong personal knowledge, sir. Bakit Alright, inamin in the mo, same sir? way, Attorney, you also parang kanina, oo. Tapos ngayon, wala kang personal knowledge. Oo. Di ba? Oo, di ba? not have personal knowledge that VP Sara contracted an assassin, correct? Your Honor, the video dated November 26, 2024, the Vice President reiterated. It's answerable by yes or no, Your Honor. How can he be? He's answering. How can he be? Counsels, kindly settle down. This is not a college debate. Attorney Lotok, the question was simple. Kindly answer the question directly. Yes, sir. You That do not it- have personal knowledge. That utterances made by the Vice President that she contracted a person, I do believe that, sir, because of the pieces of evidence that we've gathered, sir. No, I'm not asking whether or not she said those statements. I'm asking if you have personal knowledge based on this that the Vice President really contracted an assassin Ask and or answer. a person. Objection. Ask and answer. Witness Second will time around. answer. Based on our investigation, Your Honor, we do believe that the Vice Attorney President. Lotok, the question was, do you have personal knowledge? As to the fact of the utterances, and then when the Vice President reiterated that in Attorney November Lotok, you're a 26, smart yes, sir. man. Just answer the question. Do you have personal knowledge? You said that as to the other parts, you do not have personal knowledge. But now my question to you is as to the part whether VP Sara talked to that person about BBM and FL and the speaker, do you have personal knowledge or not? Pwede ko pong explain, Your Honor. No, please? just answer the question, yes or no. Your Honor, I Attorney, think Attorney Lotok,
this is not the first time you attended a trial. I'm sure counsel for the prosecutors and redirect will be able to clarify whatever you want to clarify. But in the meantime, answer the question of counsel for the respondent. Yeah, we do believe that Answerable by yes or no. Ang kulit mo, sir, boss, amo manager. Yun ang tanong ni attorney. Diba? Bakit papahabain pa? Sinabi rin ni Senator Chis Escudero, hindi ka naman bago na umatin sa hearing. Kaya answer mo direkta. Kung pwede lang, sir. the Vice President had contracted, but I don't have personal knowledge. Kung personal knowledge ang gusto niyong malaman. Pero we do believe based on the evidence that we've gathered and based on our investigation. Bakit hindi nyo inimbestigahan kung meron man? If any, yung sinasabi nila lagi ni Atty. Ligutan eh. 'Di ba? Kung sinasabi yung nag-iimbestiga kayo, bakit patungkol lang kay BP Sara? Nagtatanong lang ho kami. Bakit hindi nyo naimbestigahan kung meron talagang hinire si BP Sara? At kasi yun ang pinapalabas nyo doon sa laging mga statement na mga malatagang na meron daw inutusan si Bibi Sara na tao para gawin doon sa Pangulo, sa asawa ng Pangulo, at doon sa pinsan ng Pangulo na tegehin. Ngayon, wala kayong personal knowledge. Paano pa yung investigasyon na yan sa hahantong? Tatanong lang ho kami. Dahil kung wala pala kayong alam, ano pa iniimbestigahan nyo dyan? Tama? Thank you for that admission. All right. The press con was broadcasted to the general public, correct? Social media, sir, yes. In other words, everybody listening to it could hear the statements made by VP Sara. We believe so, sir, yes. Are you aware that the Vice President is a lawyer? Yes, sir. Yan, magandang That he tanong. has, of course, a law degree and passed the bar exams? Yes, sir. With the first attempt and with the rating of 80%, are you aware of this? I heard it in the news, sir. Oh, she has a higher grade than most of the lawyers here. But are you aware that she also worked as a court Objection, attorney? relevance, Your Honor. Relevance. Objection, Counsel for the relevance. respondent, kindly avoid those Yes. We will comply, Your disparaging Honor. statements, given that there are a lot of lawyers here and you don't know what their grades are. We will comply, Your Honor. So my question to you is this. If she was serious about her alleged plan involving BBM, FL, and the former speaker, does it make sense for her that she would publicly announce this to the general public? Ah. If you know. I don't know that, Your Honor. All right. In fact, you showed in your direct examination, you also showed portions of the October 18 press con, correct? Yes, sir. And that press con was also done in general, before the general public, correct? I believe so, sir. All right. Based on your investigation or your experience as an investigator, kapag may balak bang patayin ng isang tao, sinasabi ba nila yung plano nila sa Publiko. general public? Hindi. Well, kapag may grave threat, sir, naririnig yun ng ibang tao. All right. My more important question to you is this. Did VP Sara directly say her statements to BBM, FL, and the former speaker? Well, the fact na sinabi niya yan in public, Again, Your Honor, definitely, may narinig we yun ask ng for a more presidente. responsive answer? Attorney That's the Lato, kindly answer. The answer is actually quite obvious. It's a simple question. Did the Vice President utter those statements directly towards the persons allegedly threatened? We believe so, Your Honor, because the utterances was made in public. So what's the answer? Did We believe so. VP Sara directly say those statements to BBM, FL, and the former speaker? Ask and answered. He said, we believe so. But we did not get the responsive answer, Your That's Honor. the Can we answer. We ask didn't the get it. witness to give a more responsive answer? That's the Tama. answer. We believe so. Yes, that's a yes. That's so clear. Without putting words into the mouth of the witness, I will be the one to ask. Attorney Lato, you meant yes, right? Yes, sir. Proceed. Makulit lang itong prosecutor. Yung lead. Akala mo talagang sa bagay, durog na to talaga ang witness.
Kung titignan nyo mula umpisa hanggang huli, oo, alam na natin ha, alam na natin. Tsaka nakakapuntos na ho ang depensa rito. Hindi kagaya ng mga sinasabi ng mga maletagang. Counsel. All right. Pinagpapawisan si Manong Chis, oh. Are you aware that in one interview following the press con, BBM mentioned that he was open for reconciliation with the Vice President? I'm not aware of that. Not aware, okay. I'll make you aware today. Can we play D-4-12, please? Yan ang maganda. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Yan ang maliwanag na tanong ni Katunying. Ibig sabihin, may galit. Ibig sabihin, talaga nagkakaroon sila ng problema. Kasi tinanong in public kung gusto nyo makipagkasundo. Ibig sabihin yan, talagang merong hindi na pagkakaunawaan ng mga panahon na yan. Oo. Ako, ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas Bakit ginawa nyo? Simple lang naman, kung ayaw nyo yung nangyayari, hinayaan nyo yung Vice President nyo, ginisa ng napakaraming tao, ginisa ng mga maletagang, tapos gusto nyo makipagsasunto. Ano ginawa nyo kay Tatay Digong? Di ba? Hindi namin makuha yung point nyo eh. Baka mamaya paandar nyo lang yan kasi si Tatay Digong nasa dahig na nung panahon na yan. wala na. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... Hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Nako, Kaya yun ako, na. lagi- Yun daw ang habol nila. Grabe, no? Para magawa ang trabaho nila, hindi ko makuha kung saan yung banda kukunin yung sinasabi nyo. Ngayon may Q&A dito. Answer portion. Investigation. Cross-examination. Alamin natin kung ano at sino yung una nagtanong dito sa Q&A na ito. Q&A ba tawag dito? Yung sabi ni Princess Maui, sir. So you heard Then, it. nag-invite kami kay Princess Maui, tinanong ko yung agent on case, kung nag-invite ba tayo kay Princess Maui, ang sabi ng agent on case, hindi raw siya nag-appear. All right. Kasi we want to clarify With the things. permission of the counsel for the respondent, what is the pleasure of Senator Judge? Yan, Senator Judge. Mr. Presiding Officer, kahapon kasi nabanggit yung Romanov and I did mention na para sa akin, nagmula yung salitang Romanov kay Mayor Baste Duterte. Tapos, During a rally, yung sa Maisog in Davao. So, ang tanong ko ngayon kay Mr. Witness, matatanong pa ba kung ano yung sinabi ni Mayor Baste Duterte patungkol dun sa Romanov that night? Yes, sir, I will try if Can you I tell remember us? it right. ngayon nare-recall ni witness pag mga sige, alamin natin. Sabi niya, Mr. President, sabi niya, remember what happened to the Romanovs. If I'm not mistaken, sir, parang ang sinasabi niya, kasi mayroong... No, I think when you go to bed tonight, continue. Yes, sir, yan. Sabi ko yan. Okay? When you go to bed tonight, think about the Romanovs. Yung po yata yung pagkasabi. Parang sinasabi niya na baka mangyari sa pamilya niyo yon gaya ng nangyari sa inyo noong 1996. Kung tama yung memory ko, sir. Parang ganun po ang sinasabi ni Mayor Baste. Kaya nga, Mr. Presiding Officer, nagtataka ako na binanggit yan ni Princess Maui doon sa press conference, sa online press conference ni VP Sara, yung Romanov na banta for Sara Duterte when in fact, it was Baste Duterte ang nabitaw ng salita na yon, warning sa first family. So, which, Mr. Witness, para sa'yo, saan ba talaga yung Romanov nag-umpisa at sino ba talaga ang dapat mag-ingat doon sa banta na Romanov?
Yeah, insofar as our investigation is concerned, since nag-start yan doon kay Mayor Baste at wala ho kaming ma-validate na ibang Romanov operations na nangyari, I think nag-start yan sa kanila, sir. Wala naman kayo ibang tuturo eh, siyempre. Tuturo nyo sa Duterte. Di ba? Isipin nyo mga buti. Ha? Alam nga naman sabihin nila doon sa amo nila. E tuturo yan. Pero saan ba nagsimula? Yung umpisa. Paano nagkaroon ng gantong katanungan? Paano nasabi ni Bibi Sara at paano humantong dyan sa kasong-kaso na yan? Wala tayong ibang isisihin dito eh. Alam nyo kung anong sisihin nila dito? Oo, yung mga maletagang. Yun ang dapat sisihin dyan. At saka yung amo ng maletagang. Oo. Kung umabot sa video natin ito, ako naman ho ay maglalambing ha. Huwag nyo kalimutan na subscribe si Mang Banat at siyempre, like and share nyo ating video at sa ating shoutout segment. Shoutout po shoutout po. Dito kay Augusto shoutout po sa inyo sir. March 960 shoutout po sa iyo Watos is ata boss, shoutout po. Ano sabi niya? 5 TV pala, sorry. Isaac Rashid, shoutout po sa iyo. Helen Comon, shoutout po. Dansky Tan, shoutout po sa iyo. Marbel Vilasarte, Richel Triente, shoutout po sa iyo. Medna Linting, Felicita Gijal, shoutout po. Shirley Bantolino, Cesar Macaranas, Adeline Padre, shoutout po sa iyo. Jose Picana, shoutout po sa iyo. Emma Morados, Luz Gimbal Libot, Pedya, Joji Sedi, laging nandito to si Sedi. Evaristo Gitones, House of KWS, Birds 9S9X, shoutout po sa inyo. Joselito Pawig, shoutout po. Edgardo Gases, Japan character name at F3195, shoutout po. Raquel L6M, shoutout po sa iyo. Michael Villegas, Aranasa Alfredo, Laura Rojas, Glenda Balagan, Capistrano Tabuco, Curis Napusan, Corazon, Bestulio, shoutout po sa inyo. Neolido Cabanda, User Int, Agusto 6325, shoutout po. March 9060 muli, shoutout po sa iyo. Ampit Joseph Ginto, shoutout po. Kababayan Adventure TV, tama ba? Tama. Shoutout po sa inyo. Eden Pescacion, Rogelio Ocero, shoutout po sa iyo. Dojeni TV, shoutout po. Rafael Casyaga, Jenny Cabradilla, Camilita, Arturo Biag, Pinoy Farm in Fresh Bukidnon, shoutout po sa inyo muli hanggang sa muli kung kayo imabot sa ating shoutout segment. Kung hindi naman kayo nabanggit, damihan nyo pa yung pag-comment, baka ho natatabunan. Hanggang sa muli bye-bye!